Tapos na ang halalan ang lahat, kumusta na? Nagbabangayan pa ba o muli magkakaibigan na? May hinanakit ka pa ba o galit mo'y sukdulan pa? Hirap ba mag-move on dahil sobra ang paninira nila? Sa ngayon ako'y nagmamasid o naghihintay pa. Hindi sa panuksok o anumang halaga ng pera. Naghihintay ako sa mga susunod na kabanata, sa mga mangyayari o susunod nilang agenda. Sabi ko naman dati na marumi talaga ang politika. Pero syempre depende yan sa prinsipyo at paniniwala. Pero asahan mo marami talaga ang nasisira. Walang pinipili kahit kaibigan, kadugo o kamag-anak pa. Kaya lakas o tatag ng loob lang ang kailangan talaga. Dapat handa ka sa anumang isyong ibabalandra. Lalo lahat pwede na i-post lahat aktibo sa social media. Nababasa na o nalalaman na lahat, ultimo maliliit na isyo, tama? At yun na nga ang aking nakita, narinig at naobserba. Mga tirada patutsada ng bawat kandidato at kandidata. Mga dating maganda ang samahan, nagpaparinigan na. Mga dating nagingitian, nag-iismiran at nag-iiwasan na. Ganyan ang politika sa ating bansa. Only in the Philippines, ika nga nila. Kaya nga sikat tayo saan man pumunta. Isang rason ang politika, ba't tayo kilala? At ito lang ang masasabi ko sa nagdaang halalan, tara. Ito'y base sa opinyon ko, prinsipyo at paniniwala. Karapatan ko, sarili ko, kaya sana huwag kayong nega. Dahil respetuhin ko din anumang meron ka. Atin na kasing nakasanayan sa larangan ng politika. Mga pamerienda, patiki-tiki nga nun, naabukatan ko pa. Mga taktika para bumango ka sa mata ng botante, tama? Para boto nila iyong masungkit at makuha. Hanggang nauso ang pag-grocery ayon sa iba. At nagumpisa na mga bigayan ng maliliit na halaga. Hanggang lumebel up na naging daan-daan na daw at libo na. Di ko naranasan yan, kaya sana all na lang talaga. Nung nag-uumpisa akong bumoto, ito'y nakagawian na. Unang natanggap ko 50 pesos na alala ko pa. Aking tinanggap kasi iboboto ko naman yung kandidato, di ba? Double purpose, vice versa, ano ba ang tawag sa aking ginawa? Sa nagdaang halalan may bilihan daw ng boto ayon sa iba. Di ko sigurado kasi wala naman ako dyan para makita. Ito'y haka-haka ko lang naririnig at napapabalita. At alam nyo naman ako nangunguna sa lahat ng mga chismosa. Sakaling may bilihan nga ito'y depende na sa botante, tama? Kung iboboto ngayong kandidato o hindi, di ba? Di ka naman kayang diktahan ng iba kung sino ang gusto, tama ba? Kaya tinanggap man niya ang pera, botante pa rin ang siyang bida. Di sa pinapaboran o sumasang-ayon sa kanyang taktika. Siyempre gusto nila manalo kaya lahat gagawin nila. At may handang tumulong o paraan bakit aayawan nila kung yun ang paraan para magtagumpay sila. Marumi na kung marumi pero noon pa kasi ginagawa na. Di ko sinasabi na tama dahil kahit sang anggulo mali talaga. Di ko sinasabi na pinapaboran ang ganyang gawain ng iba. Yung may sapang pera dahil alam nating maling-mali talaga. Praktikal na ang karamihan sa atin, yun na ang nakikita. Mapabata man yan, pinipili na madalas ang pera. Kaya wag na tayong magtaka kung pati sa larangan ng politika, nauso ang bigayan at tanggapan ng anumang halaga. Marahil karamihan sa atin nakatanggap na ng pera, tama ba? Pera ng mga grupo para iboto ang kandidato na binibida. Kabayaran o suhol para sa boto, mahalaga pa ba? Kung iboboto rin naman, una pa, edi tanggapin na lang, tama? Di ko sinasabing tama ang kanilang ginagawa. Di ko rin sinasabi na okay lang din tanggapin ang pera. Nasa iyo na lang kung anong desisyon mo, tama ba? Kasi sa huli, buhay at sarili mo naman yan, kaya may magagawa ba ang iba?
Di sila patas lumaban, sabi ng kalaban sa politika. Porque may pera o bakir sila, dagdag naman ng isa. Malapit sila sa sabanga, komento naman ng iba. Ano pa man yan sa panahon ngayon, mahalaga pa ba? Yan ang kagandahan kasi pag may kapit kang mapera. O di naman kagandahan na meron kang yaman, o di ba? At yan ang nagagawa ng pera sa bawat botante, tama? Kaya nitong baguhin ang tao, desisyon o ano pa. Naiintindihan ko sinyempiento ng kabila. Napaka-unfair nga naman kasi wala silang panabla. Walang yaman o kapangyarihan kundi paniniwala. Dignidad, prinsipyo ang kanilang pinaglalaki at daladala. Sino naman may gustong matalo, lahat gustong manalo, tama? Kaya nga sa politika, mahahasang pagtitimpi at pasensya. Kung pairali ng init ng ulo, pagkapikon, abay, talo ka. Kaya sa dalawang panig, kalma lang dapat sana. Ano man ang taktika ng bawat kampo, kanya-kanya na lang sana. Basta walang mambubugbog katulad ni Aling Berna. Kung yan ang paraan nila, marumiman para sa iba. Pero sa mga nakatanggap, iniisip ba nilang mali ang ginawa? Ganito ang maliwanag nangyayari, wag nang magtaka. Kasi sa huli, mga araw ng mundo'y magiging napakasama. Lahat mag-aaway-away at kalaban mo'y di mo makikilala. Kaya ang panlaban natin ay ang ating paniniwala sa Diyos na dakila. Di ko sinasabi na mga nagbibigay ng pera ay mga kontrabida. Dahil naunawaan ko mga pinaglalaban nila. Di ko rin sinasabi na di ko naintindihan ang kabila. Bawat kampo may kanya-kanyang prinsipyo at paniniwala. Marahil may kanya-kanyang larangan lang ang bawat isa. Sa ganito magaling siya pero sa iba mahina siya. Pwede rin sa kanya dito malakas siya at sa iba di niya kaya. Parang politika rin, may kapit yung iba ay wala. Sa henerasyon natin ngayon, ganyan na ang politika. Kung sino ang may kaya, may pera, siguradong nakakalamang siya. Mga lumalaban ng patas, madalas boses ang sandata. Kaya dehado ang isa dahil halos ang botantay praktikal na. Di naman nila kasalanan kung botantay praktikal na. Sa hirap ng buhay nga naman, syempre kakapit ka. Dahil kang iboboto rin naman nila ang kandidato, di ba? Tatanggapin na, nakatulong na at naging masaya pa. Pero sa mga botante na nabili daw ang boto nila, na kesyo sa panig ng kalaban ay naging kakampi na. Choice nila yun, bakit ang kandidato tinitira ng iba. Choice nila tanggapin, choice nila mag-iba. Sabi ng mga nanalo, bitter daw ang mga natalo nila. Porket walang politiko na tumulong pinansyal sa kanila. Ang daming sinasabi dahil labanan daw di patas ayon sa iba. At yan ang reality ng politika. Nagtataka pa sila. Ang nais ko lang naman mag-move on na dahil tapos na. Nagdesisyon na ang tao, may magagawa pa ba sila? Isipin natin ganyan na ang larangan ng politika. Di ko sinasabi na tama, pero naman tapos na nga. Huwag pairalin ang galit o pagiging ampalaya. Nakakalamang lang ang mga nanalo dahil may suporta. Suporta na galing sa politiko na sinusuporta nila. Labag sa batas, abay open ang magreklamo, di ba? Ayokong pasiklabin galit ng kabila. Ang nais ko lang magbati-bati na ang lahat, tama. Tama na ang parinigan at mga patama. Dahil ang mga nanalo, alam na nila kanilang ginawa. Masama o mabuti, sila na ang bahala. Alam natin ang totoong laban ay sa sarili, tama. Kung saan ang Diyos ang maghahatol, di ba? Kaya chill lang lahat, ang ito'y pansamantala. Huwag nang hayaan na lalo pang masisira. Kaibigan, pamilya o dating kakilala. Dahil sayang mga pinagsamahan ng dekada kung tuluyang masisira dahil lang sa politika. Sa mga lumaban ng patas, kayo'y kahanga-hanga dahil pinanindigan nyo prinsipyo at paniniwala. Saan man sa mundo, mga taong ganyan bihira na. Kaya pagsaludo ang dapat na ibigay sa inyo ng bonggang-bongga. Sa mga nagpamudmud daw ng pera, huwag sana panindigan ang ganyang mga gawa.
Huwag kapangyarihan o yaman ang tunay na agenda, kundi tunay at tapat na serbisyo ang ibigay sa masa.